So kaya nagpunta si Pulong Duterte, no? Nag-travel around the world. Imbis na unahin, bisitahin yung ama. Aba, nag-travel around the world. Ano kayang mas importante pa sa pagpunta at pagbisita mo dun sa tatay mo? Or baka hindi rin sila okay, 'di ba? Anong gulo dito sa Pilipinas pag nanakaw? Kasuhan niyo. Bakit si Sara Duterte ay nagsabi ng marami siyang ebidensya? Bakit hindi niya kasuhan? Walang immunity si Romualdez. Walang immunity si Saldico. Si Bongbong Marcos may immunity yan. Pero si Saldico at si Romualdez, yung sinasabi na pinaparatangan ni Sara Duterte na meron siyang ebidensya, bakit? Anong inaantay niya? Chess na naman to? Art of war na naman to? Kung talagang totoo yung mga sinasabi niyo may nakawan na talaga dyan sa gobyerno, bakit wala kayong ginagawang paraan? Bakit wala? Kasi wala talaga kayong ebidensya. Kasi kung may ebidensya kayo, anong inaantay ng isang Sara Duterte na may hawak ng lahat ng ebidensya? Hindi ba napaka-red flag niyan? Na may hawakan na pala. Diba? 125 USD. Naku, Diyos, may pati yung pinatulan ni Sara Duterte. Ang dami sigurong mga, anong tawag dito? Ang dami good morning, Norman. Ang dami siguro ditong nasaktan din doon sa unit team. Because, people, obviously, unit team won. Obviously, people were sick and tired na bastos ang presidente sa vice-presidente. So they wanted a unity. That's why talagang nanalo sila. Tapos ngayon, can you imagine anong feeling nung naniwala sa unity? Tapos ngayon, nagkakagulo ng ganyan. 'Di ba? Nagkakagulo ng ganyan. So, I really don't know what's happening. Ang sumira sa unity. Is they themselves. Ako, ang feeling ko dyan, nauna si Sara eh. Because if you remember it right, Sara Duterte said that gusto niya ng DND. February of 2022, sinabi ni Bongbong Marcos, ang hinihingi ni Sara Duterte is DND, Department of National Defense. And BBM didn't give it to her. Ako yan ang feeling ko, dyan pumitik yan. Ngayon naman, sa sinasabi ni BBM na continuity, which he really said, that's why I campaigned against BBM, because sabi ko, fuck, another 6 years ng Duterte-like. Mas matindi pa ako, feeling ko, obviously, yun lang yung naabutan ko during that time. In my lifetime, hindi ko naabutan yung martial law. Martial law, Duterte was silent martial law. Nagpasarado ng ABS-CBN, di ba? He said that. He said, I used my presidential powers para ipasara ang ABS-CBN. Inamin niya yan. Kinasuhan si Maria Ressa, tinanggalan yun ang ginawa niya, hindi, bias ang media. So everybody now is bias ang media. Si Tatay Diggs, si BBM nga, hindi pa pinapasarado ang SMNI. May karapatan at kalayaan pa rin kayong tawagin siyang bangag. Diba? Nakikita natin left and right may mga nahuhuli na mga drugs. Kaya naman palang mag-war on drugs nang walang pinapatay. Walang pakundangang pagpatay. O kaya nandun si Tatay Diggs sa ICC. Isipin nyo, 1+1 lang, guys. If you feel like ICC, wala kang ginagawang masama. 'Di ba? Ako I believe in the ICC kasi yan yung last resort talaga ng isang bansa. Kung ang namumuno talaga ay hindi mo magalaw at sa panahon ni Tatay Diggs hindi mo talaga siya magagalaw. Kung ang naghain ang mga biktima ng EJK sa ICC, kasi how can you feel na you'll get justice in the Philippines? Sa totoo lang, you think yung mga biktima ng mga pulis na nagpatay dyan sa mga yan, you think dito pa sila sa Pilipinas maghahain ng mga kaso? Kung naririnig nila puro patay, you think hindi natakot yung mga yan kaya feeling nila sa ICC sila magsusumbong? How can you be not afraid? 'Di ba? Tapos ngayon, si Tatay Diggs nakita na mali yung ginagawa niya, bakit kinailangan niyang umalis sa ICC? Bakit kinailangan niyang, ayaw na namin? Kasi alam niyang he was violating left and right human rights. He knew that. Again, bakit ka aalis kung alam mong wala kang masamang ginagawa? 1+1